Marami po nating mapapanood sa social media na nagtuturo ng iba't ibang ideas at diskarte sa pagre-repair. Kaya kung tayo po ay walang alam, zero ang knowledge sa ganitong gawain, iisipin po natin na sila ay magagaling at tama lahat ang kanilang ginagawa or ipinapakita. Pero sa katulad ko, ako po ay mayroong konting skills sa pagre-repair ng electric pan at washing machine at hindi po ako nagmamagaling. Pinapanood ko din po ang ganitong mga repair video tutorial para kopyahin ang kanilang mga tamang idea at aaralin ko naman kung sakaling mali ang kanilang ipinapakita. Ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa lahat ng magagaling dahil sa inyo po ako din ay natututo. Dahil dyan, bukod sa aking sariling diskarte at idea, mayroon din po akong dagdag kaalaman na may ibabahagi din sa iba. Kaya tapusin niyo po ang video na ito at aalamin po natin dito kung alin ang common terminal or common wire ng wash motor. At ano ang tamang range ng tester para ma-check natin ang resistance ng wash motor. Pero bago yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers sa walang sawang pagsubaybay, like and comment sa nakaraang latest video ko. Tulad nina Sir Jamal Boy, Pias TV, si Dario R, Noel Iskandor, Tinting 63 TV Vlog, Maying Tech PH Official, Edgardo K. Ardato ng Bataan, CK Trading, Luis Abutanmo ng KSA, Bencio Bergunyo, Jeffro de la Cruz, Lorenzo Adventura Jr., Luzon Chelmo, Remsel Taludra, Joel Benz Valeros, Soktech TV. Sa mga silent viewers, alam ko po na nanonood kayo dyan. Kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyo. Okay, ayan, paano malalaman ang common terminal or common wire? May dalawang paraan po tayo para ito malaman. Una, sa pamamagitan po ng label na nakadikit dito sa body ng motor. Nakalagay na po dito kung alin ang common, ayan yung kulay blue, at alin ang para sa reverse and forward, yan po yung red at saka yellow. Kaya madaling ma-identify kung alin dito ang kanyang common terminal, yung kulay blue. Yan po ay isa sa mga paraan para malaman ang common terminal ng wash motor. Paano kung sakaling natanggal ang label or nabura ang label? Paano natin malalaman kung alin dito ang pinaka-common terminal? Diyan na po tayo gagamit ng tester. Sa paggamit ng tester, kailangan na iset po natin yung selector knob sa tamang range para masukat natin ang accurate resistance para sa windings ng wash motor. May dalawang range po tayo na pwedeng gamitin. Ito po yung times 10 or times 1. Baka may mapanood po kayo dyan ng mga video tutorial gumagamit ng times 1K sa pag-check ng resistance ng wash motor. Hindi po pwede yun kung sa times 1K nakalagay dahil napakataas po ng range na yan. Ang magiging sukat po kasi ay laging sagad sa 0. Pagka sagad sa 0 ang reading, meaning po niyan ay shorted. Hindi po masusukat ng times 1K ang resistance ng wash motor dahil napakataas po ng range na yan. Hindi makikita ang tamang reading at hindi rin makikita kung sira or buo ang wash motor. Hindi kasi basihan na pagka pumalo ang pointer ay buo na ang pyesa. Kaya kailangan po nasa tamang range ang setting. Times 10 or times 1. Natandaan, iset po natin sa times 10 dahil dito po ako nasanay. Mamaya gagamitin din natin yung times 1. I-calibrate po muna ang tester. Gamit ang 0 ohm adjuster, naka times 10. Ilagay sa tapat ng 0. Ayan. Katapat na, bitawan, double check. Lumagpas, ibalik, yan. Okay, yon. Nakatapat na, calibrated. Bitawan, pwede nang gamitin. At 3 beses lang po tayong mag-check ng resistance dito. At sa 3 beses na ito, hahanapin po natin yung pinakamataas ang resistance kung saan nakakabit ang dalawang test probe. Kung alin yung nakakabit na dalawang terminal sa test probe na yun po ang para sa forward and reverse. Yung hindi nakakabit, yun po ang common terminal. Natandaan, subukan natin ito. Mag-umpisa tayo sa yellow at saka sa blue. Ang naging sukat ay 3.5
3.5 times 10 equals 35. 35 ohms po yung nasukat natin sa yellow and blue. Bitawan natin yung yellow at i-check natin yung blue and red. Ayan, 3.5 times 10, 35 ohms din ang reading sa blue and red. Hindi pa na-check itong red at saka yellow. Ayan, ang naging reading po ay 70 ohms. Kasi yan po ay 7 times 10 equals 70. Yung 70 ohms na ito ang pinakamataas na reading sa 3 beses na pag-check ng resistance. Ito po ang para sa forward and reverse terminal. Okay, pagsamahin na yan, kahit magkabaliktad, okay lang yan. At ito pong natitira na ito ang common. Ganun po ang paghanap ng common terminal sa was motor. So, ibig sabihin, sa motor na ito, tama po yung findings natin sa pamamagitan ng paggamit ng tester doon sa label na nakadikit sa body niya. Parehas po. Subok tayo sa ibang motor kung paano hanapin ang common. Ibang kulay po ang mga wires ng motor na ito. Ito po ay gamit na, pero gumagana pa po ito. Hahanapin natin dyan kung alin ang common. Mapapansin ninyo, may blue, may yellow, at may light yellow. O alin kaya dito ang common? Subukan natin gamitin yung times 1. Dahil dito po sa times 1 at saka times 10, pwede po tayong makareading ng resistance ng motor. At malalaman din natin yan kung buo yan or sira. Dahil pag sumagad ang reading, kung alin mang terminal ang i-check natin, shorted po ang windings nun. Kung hindi naman mag-deflect, open po ang windings. Kung mataas ang reading or mababa ang reading, makikita rin natin dito sa setting ng range natin. Times 1 and times 10. Yun lang. Huwag po tayong gagamit ng times 1K. Shorted po lagi ang sukat niyan. Ngayon, subukan na natin. Naka times 1. Kada lipat ng range, nagbabago ang meter pointer dito sa scale. Kaya dapat i-calibrate gamit ang zero ohm adjuster. Itapat sa 0. Bitawan, i-double check. Okay, good na. Pwede nang gamitin. Subukan natin na i-check ito, blue and yellow. 22 ohms. Hindi na po kailangan nating i-times 10 kasi naka-times 1 po siya. Kaya kung ano yung reading dun, yun na po ang actual reading. 22 ohms sa blue and yellow. Subukan naman natin sa blue and light yellow. Light yellow and blue, 22 ohms pa rin, parehas. Ngayon, bitawan ang blue at lipat natin ang test probe sa yellow at light yellow. Ito, ang naging reading po ay 44 ohms. Ibig sabihin, ito po ang pinakamataas na reading at ito po ang reverse and forward. Kung alin ang hindi nakakabit sa test probe na terminal, yun po ang common. Itong natitira, yung kulay blue. Okay? Madaling makita kung alin ang common gamit ang tester. Ibig sabihin ay gumagana po ang motor. Good po ang resistance. Magtataka lamang tayo bakit magkaiba ang resistance ng dalawa na ito. Dahil po, magkaiba rin ang kanilang wattage. Makikita nyo makapal tong isa at itong isa ay manipis. Ganun lang po yon. At para malinawan po kayo, ito po ang diagram ng motor. Ito po yung common at ito po yung reverse, ito po yung forward. Kahit magkabaliktaran po yan, reverse and forward. Mapapansin niyo sa diagram na nandito lamang yung windings. Sa isang motor, pag sinukat natin yung blue at saka red, tapos ito yung yellow, pag sinukat natin dito sa dalawang terminal, ang masusukat po natin ay 35 ohms. Pag sinukat natin yung blue at saka yellow, 35 ohms. So, bakit parehas 35 ohms? Kasi po, yung sinukat natin ay isang windings para sa reverse, 35 ohms. Pag sinukat natin yung blue, papuntang yellow, yan po ay isang windings din. At parehas lang po ang number of turns niya, 35 ohms din po yung reading. Pagka sinukat natin naman yung red at saka yellow, ang magiging sukat na po ay 70 ohms. Bakit naging 70 ohms? Kasi po, dalawang coil na
nakasiris na masusukat dahilan para magdoble ang reading. 35 plus 35 equals 70. Ganyan lang po ang basic explanation dyan. Nakuha? At yan po yung bagong motor. Sa lumang motor naman, ito po yung common niya, yung kulay blue din. Ang reverse niya ay yellow at light yellow. Pwede pong ito ang reverse, pwede ito ang forward. Pwede pong magkabaliktad dyan, dalawa na yan. Basta't ang hindi pwedeng ibaliktad dyan ay yung common. Ito. Pag sinukat natin yung blue at saka yellow, ang masusukat po natin ay 22 ohms. Pag sinukat natin yung blue at saka light yellow, 22 ohms pa rin. Ang mangyayari sa dalawang terminal na ito, yellow and light yellow, pag sinukat natin ng tester, ang magiging sukat ay 44 ohms. Dahil dalawang windings na ang dinaanan sa pagsukat. 22 ohms plus 22 ohms equals 44 ohms. Ganun lang po yan. Dagdag kaalaman, saan nakakabit dito ang kapasitor? Dito po nakakabit ang kapasitor. Sa reverse and forward, ito po ang symbol ng kapasitor. Diyan po nakakabit ang kapasitor. Kaya pwede pong magpalitan yung dalawa na yan, reverse and forward, sa pamamagitan ng timer. At may iba po tayong video para dyan. Okay, tandaan, ang kapasitor ay nakakabit sa reverse and forward terminal. Ganun lamang po yon. Sana malinaw sa inyo ang mga paraan para malaman kung alin ang common terminal or common wire ng bus motor. Ganun din po ang tamang range setting ng tester para ma-check ng tama ang was motor. Yun, kung may natutunan po kayo, paki-like and share naman po nito para dumami ang may alam. At kung bago lang po kayo, subscribe na at ito po ang channel ko. The real life, Big S, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.